Good morning! Nagluto lang ako ng puto cake para may pang-snack kami ng anak ko at the same time may pang-content na rin syempre. Nag-order lang ako nito dati at nagustuhan ko yung lasa kaya pinag-aralan ko kung paano siya lutuin. Mas masarap siya kaysa sa ordinaryong puto na nabibili ko. At isa rin ito sa mga pinapa-order ko ng panahon ng pandemic. Yan yung mga ingredients na ginagamit ko. It's up to you kung gusto nyo maglagay ng salted egg or cheese lang. 1 cup lang ng cake flour ang gagamitin ko. Marami na rin kasi ito kapag naluto. Maglalagay din ako ng baking powder at pagkatapos nyan, strain lang muna natin para matanggal lang yung mga buo-buo. So ayan, after ko siya masala, hahalu-haluin ko lang at pagkatapos ilalagay ko naman yung asukal. Halu-halo lang hanggang mag-combine na yung tatlong ingredients na ginamit ko. Kapag na-mix ko ng mabuti, maglalagay naman ako ngayon ng evaporated milk. Pwede rin naman ng powdered milk at yung iba hindi na naglalagay ng milk, ang ginagamit lang nila tubig lang. Habang hinahalo ko, unti-unti ko lang nilalagay yung evaporated milk. Haluin lang ito ng haluin hanggang sa wala ng buo-buong cake flour. So ayan, after ko mahalo, isi-set aside ko lang muna dahil gagawa naman ako ng meringue or icing from egg white para maging fluffy yung puto cake. 3 itlog lang ang ginamit ko, so inalis na natin yung egg yolk. Nagamit lang ako ng hand mixer at kapag ganito na ang itsura ng ating meringue, maglalagay lang ako ng sugar. Unti-unti lang din ang paglalagay ng sugar hanggang sa maubos ito. Maglalagay din ako ng konting vanilla flavor. So ayan, tuloy lang sa pag-beat hanggang sa makuha natin yung tamang consistency nito. So ayan, kapag ganito na yung icing, hindi na siya nahuhulog. So okay na yan. Unti-unti lang natin siyang i-mix sa ginawa kong mixture kanina sa cake flour. So hindi ko nakuhaan ng video. So ayan, cut and fold lang yung pagmimix sa kanya. After ko ma-mix, magsasalin lang ako sa lyanera. Pahid lang ako ng oil sa gilid ng lyanera at pagkatapos naglagay din ako ng foil sa ilalim kasi wala akong wax paper. So ayan, itap ko lang siya at pagkatapos unahin ko siyang ilagay sa steamer habang naglalagay ako sa mga maliliit na molder. Medyo mahina na rin yung apoy niyan. Medium size lang yung maliliit na cup na yan. So after ko siya malagyan, ilalagay ko na rin siya sa steamer. Medyo matagal nga lang ang paglalagay kasi maliit lang yung cup molder na ginamit ko. Gumamit lang ako ng isang lyanera para isang salang na lang kasi kung maliliit, hindi na siya magkakasya sa steamer. Ilalagay ko na rin yung exact measurement na ginamit ko para meron kayong guide just in case na gusto nyo magluto. Mahirap kasi dito kapag tansya-tansya lang. So ayan, sinalang ko na rin siya. After 45 minutes, ilalagay ko naman ngayon yung toppings niya. Dahil marami akong nahiwang pan-topping, so ayan, nilagay ko na lahat kaya ganyan ang itsura niya at syempre gusto naman ng anak ko yan maraming toppings. After 8 to 10 minutes, luto na yung maliliit niya, so iti-check ko na lang yung nasa lyanera kung luto na rin siya. Syempre mas matagal maluto ang nasa lyanera kasi malaki ito. Yan lahat ang nagawa ko sa 1 cup lang ng cake flour. Mabilis lang siyang lutuin, ang matagal lang sa kanya yung preparation. Ganyan lang kasimple ang pagluto ko ng puto cake. Dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Follow for more.